Ayan, purihin po ang ating Panginoon at niloob niya na tayong lahat ay magkasama-sama sa oras na ito upang sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Alam ko na yung iba kung saan-saan pagaling, ano? So, hindi ito isang aksidente para sa atin, kundi ito ay niloob ng ating Panginoon na ang bawat isa sa atin ay naririto ngayon upang sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. So, handa na po ba tayong magpuri sa Diyos? Amen. So, magitan po ng salita niya, tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At bago po yan ay atin po munang buksan ang ating mga Biblia. Pasuyo po. Sige, isa pa. Sige pa. Ayan. Buksan po muna natin yung ating mga Biblia sa aklat po ng Hukom. Chapter 21, verse 25. So, ang sabi po dyan, nang mga araw na iyon ay walang hari sa Israel, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ayan. So, tingnan natin dito, ano po, yung isang sitwasyon sa buhay natin na walang nangunguna, walang hari. Ano po, yung Israel, sa time na ito, wala silang king. So, ang sabi doon, ay parang sabi doon, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang paningin. Kayo po ba kapag walang naglilid sa inyo, paano kayo mabubuhay? Palagay niyo po, mga kapatid, ano po? Paano ba tayo mabubuhay kung walang nagsasabi sa iyo, ito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo? Paano po ba yung gagawin natin doon? So, yung bagay na kung saan mahihirapan ng isang tao, paano siya lalakad? No? Kung paano siya kikilos sa kanyang buhay na wala siyang nakikitang direksyon. Kaya sabi dyan, yung mga Israelites ng panahon na yan, ginagawa lang nila yung sa palagay nila tama. No po? Kaya lang, ang isang problema sa bagay na ito ay minsan hindi mo alam kung ano yung direksyon na tatahakin mo. So bago po natin ipagpatuloy itong lesson na to, inaanyahan ko po ang bawat isa na magsitayo at tayo po ay tumawag o manalangin sa ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin, o dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat na nandiyan ka, Panginoon, sa kaitaasan ng mga langit na nakatunghay ka sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito, tinataas po namin ang aming mga tinig upang luwalhatiin po namin ang iyong dakilang pangalan. Papurihan ka namin, Panginoon, sa iyong mga kagilagilalas na mga gawa, Panginoon. Sa oras din ito, kami ay nagpapakababa sa iyong harapan upang hilingin namin sa iyo, Panginoon, na linisin mo po ang aming mga puso at ang aming mga isipan upang kami ay maging karapat dapat sa iyo sa umagang ito. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay nasumpungan mo na nagkaroon ng anumang uri ng pagkakasala laban sa iyo o maging sa aming mga kapwa. Lord, salamat sa opportunity na to na binigay mo sa amin. Salamat sa mga anak mo, Panginoon, na dinala mo sa lugar na ito upang makinig na iyong mga salita. Salamat sa iyo ng marami, Panginoon, sapagkat ang araw na to, Panginoon, ay binukod mo sa lahat ng mga araw upang ang oras na to, Panginoon, ay ibigay namin sa iyo upang papurihan ka, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Lord, salamat sa iyo ng marami sa lahat ng mga bagay na niloloob mo para sa aming mga buhay. Salamat sa mga pagpapala mo, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok na aming napagtagumpayan sa buong linggong dumaan sa aming mga buhay. Lord, sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na kami ay makapagbigay ng papuri sa iyo, Panginoon. Hayaan mo kami makapag-alay ng aming mga buhay para sa iyo sa oras na ito, Panginoon. So, magitan ng gagawin namin pag-aaral na to, dalangin namin, Panginoon, na kami po ay pakalinisin mo, kami po ay bigyan mo ng karunungan na nagmumula sa iyo upang ang lahat ng mga bagay na aming mapapakinggan, Panginoon, ay isa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan at ikatitibay ng pananampalataya ng bawat isa na naririto ngayon, Panginoon. Lord, salamat sa iyo ng marami sa oras na ito. Ikaw na po ang bahala sa amin, Panginoon. Ikaw ang manguna sa aming mga buhay. At ang lahat ng bagay na ito ay aming hiling sa iyo at pinagpapasalamat po namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming pong salamat. Pwede na po tayong bumubo. So, ang nice ko pong i-share sa inyo sa oras na ito ay pinamagatan pong sa iyo po. Ayan.
Jesus is all we need. Kayo po ba kailangan niyo ang Panginoon? Amen. Amen. Ano po? Sabi dito sa lesson, ano po? Jesus is all we need. Sa lahat ng bagay sa buhay ng isang tao, meron tayong kailangang Diyos na nangunguna sa ating mga buhay. Tama po ba? Yan, merong Diyos at ang sabi diyan, si Jesus ang kailangan natin. No po, wala nang ibang kailangan ng isang tao kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So sabi po diyan, next po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5, ang sabi po diyan, hindi sa kami ay may kakayanan. Ayan, nawala po yata. Ayan. Hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayanan ay mula sa Diyos. Ayan. So tingnan natin mga kapatid na mabuti. Ano po? Dito binabanggit ni Apostol Pablo na hindi raw sa kanilang sariling kakayanan. No, kasi tayo ay walang kaya. No, kasi tayo ay lumabas dito sa mundong ito. Ang sabi ng Genesis, tayo ay nagmula lamang saan po tayo nagsimula? Sa alabok. No po? At ang sabi ng Ecclesiastes, sa alabok din tayo matatapos. 'Di ba? Pero dito binabanggit ni Apostol Pablo na po, hindi daw ayon sa kanyang kakayanan upang angkinin ang anumang na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Alam natin mga kapatid, minsan ang ginagawa natin nag-aaral. 'Di ba? Nag-aaral tayo, ang purpose natin ay upang tayo ay matuto. 'Di ba? Pero yung karunungan ay nagmumula sa ating Diyos. Tama po ba? Yan. Ang karunungan natin nagmumula sa ating Diyos. Kaya yung mga bagay na accomplishment natin, anong mga bagay na ginawa natin, ay ibinibigay natin yung papuri sa ating Panginoon. Diba? Yung mga umawit nga dito, sabi nila, sa Diyos ang papuri. Diba? So kasi hindi natin kiniklaim anumang bagay na kapurihan, lalo na't ang buhay natin ay ginawa ng Diyos upang magbigay ng karangalan sa kanyang pangalan. Diba? So meron akong tatlong gustong ibigay sa inyo sa umagang ito. So number 1, yan. Jesus is all we need to be saved. Sino rito yung may gusto ng kaligtasan? Taas po kamay. Yan. Lahat tayo gusto natin ng kaligtasan. Lahat ng mga tao na nakausap ko, lahat sila pag tinanong mo, gusto mo ba sa langit o sa impyerno? Isa lang ang sumagot sa akin na ang gusto niya ay impyerno. Totally, hindi naman sinabi niya na gusto niya, kundi sabi niya, kung yun talaga ang kahilatnan ko, sige, payag na akong impyerno. Yan. Nalungkot ako doon sa isang matanda na yon na nakausap ko. Dati siyang elder ng church. Kaya lang dumanas siya ng mabigat na pagsubok sa kanyang buhay at bumagsak yung kanyang pananampalataya. So, sinabi ko sa kanya, yung kahihinatnan ng isang tao na hindi naglilingkod sa Diyos is yung hell. Maraming mga tagapagturo, itinatago yung katotohanan about hell. Dahil sabi nila, nakakatakot daw. Baka raw ma-open ang mga tao pag narinig nila na ang direksyon ng buhay nila ay papunta doon sa sinasabing impyerno. Pero ang sabi ng Bible, ang kailangan mo is malaman. No po? Malaman natin kung ano yung kahihinatnan ng bawat isa sa atin. Ang sabi dito, kailangan natin ng salvation. Kailangan natin ng kaligtasan upang marating natin yung pangako ng Diyos na ano pong pangako ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Yan, maraming pong salamat. Ano po? Yun yung gusto nating marating. Yung buhay na walang hanggan, dun sa langit na bayan kung saan nandoon ang ating Panginoong Diyos. No po? Pag sinabing buhay na walang hanggan, hindi ito sinasabi na meron lamang tayong 100 taon. Hindi niya sinasabi na meron tayong 1,000 taon. Kundi ang sinasabi doon ay walang hanggan or eternity. No po? So kung ang buhay natin ay makasama ng Diyos dun sa langit na bayan, ang sabi ng Romans chapter 8, verse 18, no po, napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang makakayag sa atin. Kumbaga, yung pagpapagal mo ngayon, yung pagsasakripisyo mo ngayon para sa Diyos, kapag nandun ka na sa langit na bayan, sasabihin mo walang saysay yung konting panahon na ginawa mo para sa Panginoon. Diba? Kasi yung langit na bayan, ang sabi doon ay hindi ka na magkakaroon ng hirap. No? Revelation chapter 21 verse 4,
No, ang sabi doon, hindi na magkakaroon tayo ng kahirapan, hindi na tayo magkakaroon ng pananambitan man. No, kundi doon sa langit, wala ka nang gagawin kundi ang magpuri sa Diyos. Diba? Wala nang init, wala nang araw, no? Kundi ang Diyos na ang tatanglaw sa bawat isa sa atin. No, kaya naisin natin na tayong lahat, mga kapatid, ay makasama natin ang Diyos sa langit na bayan. So next po, ang sabi sa Gawa chapter 4 verse 12, ang sabi po diyan, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Sino po yan? Si Jesus. Diba? Si Jesus lamang yung tanging daan, ano po, upang tayo magkaroon ng tinatawag na kaligtasan. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus ang kailangan mo, kapatid, para sa kaligtasan. Ay parang may narinig ako, bahala ka sa buhay mo, kapatid. Diba? May narinig akong ganun. Sino ba yon? No? Si Jesus ang kailangan natin. No po? Upang makamta natin yung tinatawag na salvation, ito ang Panginoon, gumawa siya ng, nagturo siya ng mga bagay kung paano natin matatanggap yung sinasabing salvation. At ang sabi dyan, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Diba? Si Jesus lang ang kailangan natin, kapatid. Siya lang yung magbibigay sa atin ng kaligtasan upang magkaroon tayo ng pagkakataon na marating natin yung sinasabing langit na bayan. Ano po? Yun yung kailangan natin. 14 verse 6, sabi niya doon, sino po nakakasaulo? John chapter 14 verse 6. Meron po ba nakakasaulo? Ha? Jesus is the way, the truth, and the life. Opo. No one comes to the Father except through me. Diba? Si Jesus ang tanging daan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Jesus. Diba? So tayong lahat ay kailangang magsikap sa ating sarili, paano ko ba mararating ang langit na bayan? Ang sabi dito sa lesson natin, no, ang kailangan natin ay si Jesus. Letter A, He paid the price. Malapit na naman yung mahal na araw. No? Sino rito yung magpapapako sa cross? Meron ba? Ha? Kasi di ba pag mahal na araw daw, ay kailangan merong ipapako. No? Ang sabi dito sa lesson natin, He paid the price. No? Yung bagay na dapat tayong mga tao ang nagkaroon ng kasalanan, pero si Kristo ang namatay sa cross ng Kalbaryo. Diba? Tingnan nga po natin. Romans chapter 5 verse 8, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. No? Na nang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Alam niyo po, nung time ng around 33 AD, no, sa time ni Jesus Christ, nung siya ay suguin ng Ama sa sanlibutan upang tubusin ang kasalanan natin. No, nung mga tao na nakalimot na maglingkod sa Diyos. Napakaraming tao, no po, na siyang sumisigaw na ipako sa krus ang Kristo. Sino po rito nakapanood ng The Passion? O yung Jesus? Meron po? Yan. Di ba nung napanood natin siya, yung mga tao nagsisigawan. Sinasabi nila, ipako sa krus, ipako sa krus. Si Jesus. Pero nung mamatay ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo, umuwi sila ng dinadagukan yung kanilang mga dibdib. Bakit? No? Kanina sumisigaw sila na ipako yan sa krus. Pero nung namatay ang Panginoon, sinisisi nila yung kanilang sarili. Bakit? Dahil sila ay iniligtas ng Panginoon. Diba? Naganap yung kaligtasan nung mamatay ang Panginoon sa cross ng Kalbaryo. Ano po? Lahat ng mga tao ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon upang magkaroon ng kaligtasan. Yung mga bagay na ginawa nilang kasalanan ay nilinis ng Diyos nung siya ay mamatay sa cross ng Kalbaryo. So nagkaroon sila ng second chance.
Ano po? Tayo man mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ang Diyos ay gumawa ng kahalintulad, ano po, nung kamatayan niya sa cross ng Kalbaryo. At yun yung tinatawag na pagtanggap sa tubig ng bautismo. Ano po? Nakasinlarawan nung kamatayan ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Yun ay dahil dun sa pag-ibig ng Diyos. No? Ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa sa atin. Sino man sa atin, wala siyang itinitira sa atin, wala siyang pinipili sa atin, kundi ang lahat ay binibigyan niya ng pagkakataon upang makilala ang Panginoong Hesukristo. John chapter 3 verse 16, ang sabi po doon? No? Sino po nakakasaulo? Opo, John 3:16. Sige po, palakas nga po sister. Kayang-kaya po ninyo yan. Ayan, salamat po. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos. Alam niyo po yon, na kung saan tayo ay makasalanan, pero dahil doon sa love of God, dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak. Ang sabi niya doon, upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang na-offer ng Diyos sa atin ay hindi yung buhay dito sa mundo. Ano po? Kundi ang ino-offer sa atin ng Diyos ay yung buhay na kailanman ay hindi matatapos. Ano po? Kasama ng Diyos dun sa langit na bayan. Kaya malinaw sa Biblia na sinasabi, ang kailangan lang natin is mag-respond. Alam niyo po yan mga kapatid, wala kang gagawing anuman, kundi ikaw ay lumapit sa Diyos at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Diba? Napakasimple. Ang sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sa biyaya, kayo'y nangaligtas, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa upang hindi kayo magmalaki. Diba? O magmapuri. So dito natin makikita mga kapatid, ang kailangan mo lang pala is kilalanin mo yung Kristo, kilalanin mo ang Panginoon sa ating buhay at tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Letter B. Sa Isaiah chapter 1 verse 18, dagdag natin. No? Isaiah chapter 1 verse 18, sabi dito, magsiparito ngayon at tayo'y magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Nakita niyo po? Yung sinasabi dyan, kahit daw yung kasalanan natin ay sobrang laki, sobrang bigat, at ikaw na yung pinakamakasalanan sa buong mundo, kapag tinanggap mo ang Panginoon, lilinisin niya ang kasalanan. Diba? Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay mabago. No po? Upang tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. No? Di ba? Yun yung nais ng Diyos. Ayaw niya na tayo ay manatiling lumalakad sa kadiliman. Ayaw niya na tayo ay nananatili dun sa kasalanan. Kaya laging merong chance ang bawat isa sa atin upang kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Makilala mo siya, sino ba itong Panginoon na to? Sino ba itong Jesus na ito? So dito natin dapat na maisip, na ang sinasabi dito, kahit daw ang kasalanan natin ay maging tila mapula, o maging matingkad na pula yung kasalanan natin, ganun man kadumi ang puso natin, ganun man kadumi ang buhay natin, once na tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, malilinis po ito. Magkakaroon ito ng panibagong buhay. Yun yung tinatawag na yung proseso ng kaligtasan. Ano po ang tawag doon? Yung pagiging born again. Diba? Yung ipanganganak kang muli ng tubig at ng Espiritu. Yung proseso ng kaligtasan na itinuro sa atin ng Bible upang yung kasalanan natin ay mapawi o mawala. Letter B, He made the promise.
No po? He made the promise. After niyang bayaran yung mga kasalanan natin, no? Sa magitan ng kamatayan ni Jesus sa tubig ng Kalbaryo, meron siyang pangako para sila. Ang sabi po niya dyan, John chapter 12, verse 46. Sabi po, ako'y naparito na isang ilaw sa sanlibutan upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Ayaw ng Diyos, kapatid, no, na tayo ay nananatili sa pagkakasala. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kalinisan, upang tayo ay makasunod ayon sa kanyang mga layunin. Di ba? Ayaw niya na tayo nandun, lumalakad ka sa isang lugar na kung saan hindi mo alam kung ano ang direksyon. No po? Yun ang ayaw ng Panginoon. Kawikaan chapter 14 verse 12, ang sabi niya doon, may daan na tila matuwid sa isang tao, pero ang dulo noon ay kamatayan. Minsan nakakatakot pag hindi mo talaga pinag-aralan. Ang kailangan natin ay direksyon. Ang kailangan natin is yung magbibigay sa atin ng daan, magbibigay sa atin ng kaalaman, ito yung tamang direksyon na dapat tahakin ng isang tao. Kasi ang sabi doon sa Kawikaan, yung daan akala mo ay tama, pero ang dulo ay kapahamakan. Yun po ay nakakatakot. Diba? Kaya ang kailangan natin ay ang Panginoong Jesucristo na magtuturo sa atin na sinasabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Diba? Ayaw ng Diyos na natili tayong nangangapa sa kadiliman. Ayaw ng Diyos na tayo na nanatiling makasalanan sa sanlibutan ito. Kaya niya ibinigay sa atin si Jesucristo upang kilalanin mo at tanggapin mo sa iyong buhay. Number 2, Jesus is all we need while we are in this world. Habang andito ka sa mundo, kailangan mo pa rin si Jesus. Diba? Nabubuhay ka dito sa mundong ito, kailangan mo ng guide. Kailangan mo ang Panginoon upang magturo sa iyo paano ka lalakad sa mundong ito. Diba? Kailangan mo ang Panginoon. Ang sabi po diyan, John chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Diba? Naniniwala po ba kayo dyan? No? Yung binanggit ko doon sa Aklat ng Hukom, chapter 25 verse 21, na sinasabi doon na yung mga Israelita, nung wala sa kanila ang hari, sila'y lumalakad ayon lamang sa kanilang kakayanan, ayon lamang sa kanilang kaalaman. Kaya dito, ang sabi dito, si Jesus ang puno, tayo ang mga sanga. Sabi sa last phrase, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kasi tayo ay lalakad lang, ayon lang doon sa alam natin, ayon lang doon sa karunungan na ibinigay sa atin. So, paano yung direksyon? Ang nakikita lang natin ay yung mga bagay na malapit sa atin. Sino rito nakakaalam ng mangyayari bukas? Meron po ba? Sino rito yung nagpaplano ng buong isang taon? Sa April, nasa Boracay ako. Sa May, nasa Amerika ako. No? Minsan ipinaplano natin yung ating buhay. Pero ang sabi ng Bible, no po, sino ang nakakaalam ng mangyayari bukas? Sabi ni Santiago, kayo may isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdaka ay napapawi. Diba? Kasi ang buhay ng tao, kapatid, based sa aklat ng Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda ng Diyos, ay itinakda ng tao, itinakda ng minsan. Ano po? Mga po yan, basahin nga po natin sa sino may Bible, Hebrews chapter 9 verse 27, sapagkat itinakda sa tao ang mamatay ng minsan, at ang pagkatapos ay ang paghuhukom or yung judgment. Diba? So dito makikita natin, ano po,
na ang kailangan natin ay ang Panginoon na nakakakita ng lahat ng mga mangyayari sa ating buhay. No? Kasi tayo hanggang plano lang. Tayo hanggang doon lang sa alam natin na nakikita natin. Pero ang Diyos, nakikita niya ang kalahatan ng lahat ng bagay. Lahat ng mangyayari. Kaya nga pag binasa natin yung Revelation, andun yung mga bagay na nangyari na, mangyayari pa, no po, at yung mga darating sa buhay natin. Kaya importante na malaman natin. So dito sinasabi, kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Dahil kung wala si Jesus sa buhay mo, lalakad ka ng ayon sa iyong sariling kaalaman. Next po. Letter A, He gave us the ability to serve. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan upang paglingkuran ng ating Panginoon. Ang sabi po sa verse, sa Philippians chapter 4 verse 13, sinapa sa ulo nito? Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Kaya natin gawin yung lahat ng bagay dahil alam natin, nandyan si Kristo na kayang palakasin ka. Andyan si Kristo na tinutulungan ka. Andyan si Kristo na kaya niyang gawin lahat para sa iyo upang magamit mo yung ability mo sa paglilingkod sa Diyos. Upang ikaw ay mamuhay ng hindi nakapalayo sa Panginoon. Diba? So si Kristo ang kailangan natin. Diba? Siya yung kailangan natin upang mabuhay tayo sa mundong ito na hindi tayo nalalayo sa Panginoon. Kasi kung tayo ay maniniwala lang sa sarili nating kaalaman, sa sarili nating karunungan, maaari tayong magkamali at maaari tayong mapalayo sa Diyos. Next. Letter B, He gave us the advancement to serve. Kapag binabasa mo yung Bible, ano po, marami kang matututunan. Pag binabasa mo yung Bible, ito yung magiging parang mapa ng iyong buhay. Diba? Sabi diyan, Luke chapter 16 verse 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. Ang di matuwid sa kakaunti, di rin naman matuwid sa marami. Tayo kasi ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng ating buhay. Tama ba? Tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay. Hindi natin alam hanggang kailan yung buhay na yon na binigay sa atin ng Diyos. Maaring sa 50 taon, maaring 60 taon na ibibigay sa iyo ng Diyos, maaring 80 taon ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang tanong, paano mo ginamit yung 80 taon na pinahiram sa iyo ng Panginoon? Diba? Paano natin ginamit yung buhay natin? Ito ba ay ginamit natin upang mabuhay para sa ating sarili? Ito ba ay ginamit natin upang mapaglingkuran ang Diyos na lumikha sa atin? Diba? So, ang malaking katanungan ay paano mo ubusin yung panahon na binigay sa iyo ng Diyos? Paano mo ipaglilingkod yung buhay na yon na pinahiram sa atin ng Diyos? Ang sabi ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Ang sabi po doon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Diba? Kailan yung tamang paglilingkod sa Diyos? Yung time na kaya mo pang maglakad, kaya mo pang makarinig ng salita ng Diyos, kaya mo pang mabasa ang salita ng Diyos, kaya mo pang umattend sa paglilingkod sa Diyos sa mga gawain ng Panginoon. Yun yung tamang panahon upang maglingkod sa Panginoon. Pag binasa natin yung Ecclesiastes, darating yung panahon na tatanda ka. Diba? Ano po ba yung sign na tayo ay matanda na? Ang nakikita natin, puting buhok. Ang sabi ng Ecclesiastes, no? Talagang ang buhok ay puputi. Pag binasa niyo po yan, 1-8 ng Ecclesiastes 12, 1-8. Ano pa? Lumalabo yung ating mga mata. Kapag may salamin na, no? Yun, lumalabo, ay nagtanggalan ng salamin.
Ha? Nagtanggalan ng salamin. Mga nakita ko nagtanggalan ng salamin. Reading glass. Ayan. Tsaka pamporma ng iba. No? Ayan. Ano pa? Kapag ang mga tuhod ay nagkakarayuma. Di ba? So, sign na yun na tayo ay tumatanda. Ibig sabihin, yung sinasabi ng Biblia, ano po, na yung hangganan ng buhay ng tao ay lumalapit sa atin. Kasi yung binigay niya doon sa Book of Psalm, chapter 90, no, sinasabi doon na ang taon ng buhay ng tao ay 70. O dahil sa kalakasan, maabot ng 80. Diba? Kung kayo ay lumampas doon sa 80 na yon, purihin ang Panginoon sa buhay natin. Diba? Dahil tayo biniyayaan ng Panginoon ng mahabang buhay. Pero ganun pa man, hindi mo man abutin yung grace period na binigay ng Panginoon, purihin mo rin ang Diyos. Kasi yung buhay mo ay ginagamit para paglingkuran ang lumikha sa atin. Next. Number 3, we need for satisfaction. Si Jesus ang kailangan natin para ma-satisfy tayo dun sa buhay na binigay niya para sa atin. Sabi diyan, He satisfy you with the living water. No? Buksan po natin. John chapter 4, verse 13 and 14. Yan. Verse 14, datapat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Tingnan po natin mga kapatid yung sinasabi. Ano po? So dito, sinasabi niya doon, kasi ito yung time na pumunta si Jesus doon sa babaeng Samaritana at nanghingi siya ng tubig. Ang sabi ng Samaritana, ano po, bakit lumalapit ka sa akin samantalang hindi tayo pwedeng mag-usap? Kasi yung Samaritano at saka yung mga Hudyo, hindi pwedeng mag-usap yan. Kasi ang sinasabi doon sa Biblia, ang mga Hudyo ay hindi kailangan makipag-usap sa mga Hintil. No? Noong unang panahon. Yan, hindi sila nagkakaroon ng pag-uusap. So dito, nung ang Panginoon ay lumapit, no, in-extend niya yung salvation, hindi lang sa mga Hudyo. Kasi ang pinagmula ng kaligtasan ay sa mga Hudyo. Pero paano tayong mga Hintil? Paano yung mga tao na labas dun sa bansang Israel? So si Jesus Christ, in-extend niya yung salvation. No po, dun sa mga taong labas na sa Israel. Ang sabi diyan, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Kung ang inumin natin ay yung tubig lamang na natural na tubig, magkakaroon tayo ng muling pagkauhaw. Pero ang offer ng ating Panginoong Jesus is yung tubig na sabi doon, bubukal hanggang sa buhay na walang hanggan. At yun ay nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito, yun yung kailangan natin. Upang tayo ay hindi na kailanman mauuhaw sa mundo. Next. Letter B, it satisfies in eternity. Po. Ang kailangan kasi natin, paano natin gugugulin yung buhay natin sa pangwalang hanggan. Di ba? Paano natin uubusin yung buhay natin na kasama ng Diyos dun sa langit ng bayan? Sabi po dyan, when you leave this world, there are only two possible destinations for the human soul. You will either go to heaven or you will go to hell, which depend upon what you do with Jesus and the plan of salvation He offered. Dalawang lugar lang mga kapatid. Meron lang tayong dalawang lugar na possible nating puntahan kapag tayo ay namatay. Yung dalawang lugar na yon, either heaven or in hell. Di ba? So lahat ng tao ayaw nila sa hell. Sabi ko nga kanina, sa buong buhay ko na ito, isa pa lang na tao ang nawala ng pag-asa.
At sinabi niya na tatanggapin niya yung impyerno. Pero hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Because yung hell ay same sa heaven na parehong walang hanggan. Diba? Parehong walang katapusan. Hindi doon sinasabi ng Biblia, after 100 years mo sa impyerno, ililipat na kita sa heaven. May nabasa kayong ganon? Wala. Diba? After 1,000 years na paghihirap mo sa hell, dadalhin kita sa heaven. Meron po ba kayong nabasang ganon? Wala. Diba? So, ang kailangan natin is alamin natin ano ba yung hell? Ano ba yung impyerno na to? Ang sabi ng Revelation, apoy na kailanman ay hindi namamatay. Diba? So, wag mong iisipin man lamang sa tanang buhay mo na gugustuhin mo yung impyerno. Wag mong iisipin sa buhay mo na kahit na minsan ay pipiliin mo yung tinatawag na impyerno. Dahil wala tayong choice. Sasabihin, wala nang choice. Pero isipin mo kapatid, habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, merong pag-asa na ibibigay sa iyo ang Diyos. Hindi tayo kailangan manglumok. Problema, pagsubok, di ba? Yan ay natural na dumadating habang nandito ka sa mundong ito. Pero kailanman, hindi ka dapat sumuko dahil ang Panginoong Jesus ay kasama natin. Kaya nawa po, sa lesson natin ito, mga kapatid, ay ating matutunan, all we need is Jesus. Ano po? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Ang kailangan natin ay si Jesus sa buhay natin. Tayo po ang Bago po natin tapusin itong lesson, so next. Atin pong pakinggan ang sinasabi po sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28 to 30. At ang sino man na nagnanais na tanggapin ang Panginoon sa kanilang buhay bilang sarili nilang Panginoon at tagapagligtas, maaari po kayong lumapit sa unahan upang magpahayag sa ating Panginoon. Sabi po diyan, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasa. Narito ngayon ang ating mga kapatid na lumapit sa ating harapan upang tanggapin ng ating Panginoon hanggang sa tubig ng bautismo. Siyang nakaluluwa na lumapit sa ating Panginoon. Ating purihin ng Diyos, sa ating palakpakan ng ating Panginoon sa mga kapatid natin ito. Sa oras pong ito ay tayo po ay mapapahayag sa Diyos. Babanggitin lang po natin yung ating pangalan. Ako po ay narito upang tanggapin ang ating Panginoon bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Atin pong sisimulan. Ako po si Jose. Narito po ako ngayon upang tanggapin ang ating Panginoon sa aking buhay upang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Sister Rosalie. Ako po si ay narito ngayon upang tanggapin ang Panginoon, upang maging aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Salamat po. Ako
po si Ako po si William Merado. ay narito ngayon Ay narito ngayon. upang tanggapin ang Panginoon Tanggapin ang sa aking buhay sa aking buhay. upang maging aking Panginoon Upang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Salamat po. Ako po si Luis Carlos ay narito ngayon narito ngayon upang tanggapin ang Panginoon sa aking buhay upang tanggapin ng Panginoon sa aking buhay at maging aking sariling tagapagligtas. maging aking sarili at kapagligtas. Salamat po. Ako po si Ako po si Mateo Vincent Villago. ay narito ngayon Narito po upang tanggapin ang Panginoon upang tanggapin ang Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas. bilang sa Aking tagapagligtas. Salamat po. Kapatid, Ako po si Andres Zamora at alayo po ngayon upang tanggapin ang Panginoon ang Panginoon sa aking buhay sa aking buhay upang maging sa sariling pagsalita ng Diyos at tagapagligtas. kapagligtas. Salamat po. Salamat po, kapatid. Ako po si ay narito ngayon upang tanggapin ang Panginoon sa aking buhay upang maging sariling tagapagligtas. Tagapagligtas. Ako po si pangalan ay narito ngayon upang tanggapin ang Panginoon sa aking buhay upang maging sariling tagapagligtas. Salamat po. Ako po si ay narito ngayon upang tanggapin ang Panginoon sa aking buhay at maging aking sariling tagapagligtas. Salamat po. Purihin ng Diyos sa siyam na kaluluwa na lumapit sa ating Panginoon. Hindi natin palakpakan ng ating Diyos sa ating mga buhay, sa buhay ng siyam na kaluluwa na ito, na binago ng Diyos, tinawag ng Diyos upang tanggapin siya sa kanilang mga buhay bilang sariling tagapagligtas. Tayong lahat ay tatawag sa Panginoon, ating ipananalangin sila. Taas natin ang ating mga kamay sa siyam na kaluluwa na to upang sila ay ating ilapit sa ating Panginoon. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat na nandiyan ka, Panginoon, sa kaitaasan ng mga langit. Narito, Panginoon, ang siyam na kaluluwa na lumalapit sa iyo, sa iyong harapan, Panginoon, upang isuko nila ang kanilang mga sarili, upang isuko nila ang kanilang mga buhay, upang tanggapin ka nila bilang kanilang sariling tagapagligtas hanggang sa tubig ng bautismo. Salamat sa iyo, Amang Banal, sa mga taong ito, Panginoon, sa bawat kaluluwang ito, Panginoon, na pinili mo na makasama namin sa iyong banal na iglesia. Salamat sa iyo ng marami. Tunay nga, Panginoon, na ang gawain ito ay hindi lang basta gawain namin, kundi ito ay niloob mo, Panginoon, na sa oras na ito ay lalapit ang siyam na kaluluwa upang tanggapin ka bilang sarili nilang tagapagligtas. Lord, salamat sa iyo sa kabutihan mo. Purihin, Panginoong Yesus, ang iyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. At kami patuloy na magpupuri sa iyo. Kami patuloy na sasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa iyo ng marami. Ang lahat ng bagay na ito ay aming hiling sa iyo at pinagpapasalamat po namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.